Ay, first of all, Direct Zig, ito finally, your second film naman, MMFF. How was it? Anong reaction mo? Kinakabahan sa totoong buhay kasi um, kailangan kung ano yung nagustuhan nila dun sa Firefly, kung hindi man mapantayan yon ay makapag-offer kami ng bago, yung bago na magugustuhan ulit ng mga tao. Yung parang ganun. Kasi importante sa amin na magustuhan siya ng audience, magustuhan siya ng mga tao. Kasi ako personally, naniniwala ako na yung connection na nakikreate na pelikulang ginawa mo dun sa mas nakararaming audience, yun yung kumbaga pamantayan ng pagiging mahalaga or pagiging importante niya kung bakit siya ginawa. Full trailer, Direct. Nakita ko sa isang video na maluhaluwa, emotional. Have you watched it po, no? Yung reaction nyo, grabe din Hindi talaga. ko Nakita ko yun online, Direct, na may Jimmy, ano ata, pictures or what. Nakita ko direct, sa'yo pa lang, di ba, umiyak ka, what more pa kaya kami. Eh, dun pa lang sa full trailer na napanood namin, ibang-iba talaga. Ako, sa totoong buhay, hindi ko yun inasahan. To think na sa editing, syempre napanood ko yan ng maraming beses. Tapos, first time pinanood namin dun sa malaking screen. Tapos, iba yung impact. Ako na yun na parang hindi mo namamalayan na tumultulo na pala yung luha mo. Kasi ako, habang ini-edit siya, pinapasok na talaga namin yung journey ng mga characters. Tapos pagdating doon sa part na yon, yung bigla mo siyang naintindihan. Parang bigla kung na ano na deserve niya yan. Yung parang ganon. So, ang sarap ng pakiramdam. So, that time, dun sa video na yon, pinabayaan ko na lang na umiyak ako kasi parang it feels like deserve ko ring ilabas kung ano man yung nararamdaman ko. So, sana kung ano man yung naramdaman ko, yung naramdaman namin doon sa doon sa preview room na yon, mag-transcend ito sa audience, sa mas nakararaming tao. Kasi again, yun yung sinasabi ko, ang pinaka-importante sa lahat ay yung connection na nakikreate ng pelikula mo sa mas nakararaming tao, emotional man yan, or kung ano man na connection na na-create niya, yun yung dahilan kung bakit mo siya ginagawa. So, importante sa akin na sana maramdaman nila kung ano man yung naramdaman ko dun sa eksena na yon. Hindi ko na sila i-spoil. Pero kapag nakaabot sila dun sa eksenang yon, malalaman nila yung, ano ba, yung malalaman nila kung bakit ako naiyak. Malalaman nila kung bakit importanteng panoorin yung pelikulang ito. Excited na talaga ako, direct talaga. As in, eto pa, nagbigay kulay din dun sa kanta ng SB19 na Niebe. Paano po yung process nito? At yun yung perfect song, ha? Kasi kinalabutan talaga ako when I watched the full trailer. Ang ganda ng kanta. Pareho tayo ng ng experience kasi ako hindi ako masyadong mahilig sa music. Pero syempre kilala ko ang SB19. Tapos somehow narinig ko na rin yung mga kanta nila. Pero ako kasi syempre kung ano yung hinihingi ng eksena, kung ano yung hinihingi ng ng material, doon ako. So nung nilapat nila, nung tinignan ko, na-amplify niya yung emosyon na hinihingi ng eksena at ng pelikula sa kabuuan. So I think yun yung pamantayan, yun yung nagsabi, parang deciding factor na siya yung nararapat para dyan. Kasi importante yun yung nakakadagdag yung music na ginamit mo, yung score na ginamit mo dun sa eksena para mas palabasin at isolidify pa kung ano man yung pakiramdam na gustong palabasin. Parang gano'n. Ang sarap sa pakiramdam kasi same tayo ng ng naramdaman, goosebumps. Kasi kung wala yun, baka normal lang yung eksena. Pero nung nilagay, Nagbigay kulay talaga siya. nadagdagan, Pero yung na-amplify process nung talaga. direct ng paglapat ng pagkuha ng music na hindi naman mahirap. Ano? Or What do you mean? yung pagkuha po ng Niebe, ng SB19, the process of Ano rights yan? or mabusisi. Mabusisi siya. Kasi ano yan may legal matters, di ba? May rights, Pero may parang importante talaga ganon. nakuha at Importante ay nakuha. nako At grabe. pumayag sila. Kasi pwedeng hindi sila pumayag So, Oo. thankful din kami na pumayag yung SB19 na ipagamit yung napagaganda nilang pelikula dun sa pelikula namin. Naniniwala kami na nakadagdag ng malaki yun dun sa Sobra. Green Bones. Kasi doon pala sa teaser, direct alam ko na sila kasi fan ako ng SB19. Tapos nung Mm. nalaman ko, yung full trailer, kinalibutan talaga. Like, Ako naging ay, instant fan. Yung yes. parang nakita kong ganyan, parang yung Di ba? Yung parang ganun pa lang yung oo. So Di ba? parang natis ka, tapos alam mo na na nagpati siya sa tao at hindi naman siya nangako, kundi pinakilala niya sa tao, pinarating niya sa mga tao na
ang pelikulang ito ay puno ng pakiramdam, puno ng pag-asa, puno ng pagpapahalaga. At feeling ko na-achieve yun dahil doon sa music. Actually, hindi men sila direct kasi meron silang isa dun sa Mm. kinaano ayun. For sure, ganun din yung pakiramdam na kung ano man yung pakiramdam na gustong iparating ng pelikula, malaking tulong yung music. Ito direct, one last question na lang. Kasi naging challenging ng Firefly yung pag-copy ng sinehan. Ngayon direct, may ganun ba na baka may mangyari din na ganun? Or ano po yung reaction din? Well, umaasa kami na dahil naging successful yung Firefly, mas magtiwala sila dun sa Green Bones, at sa tulong ng Columbia Pictures, dun sa distribution, sana hindi mangyari ulit sa amin yung nangyari dun sa Firefly na at first konti lang yung sinihan. Pero maganda rin namang sundan, for example, yung nangyari dun sa sa Firefly na mula dun sa konting bilang ng sinihan, dumami ng dumami kasi nakita ng mga tao kung gaano kaganda, kung gaano punong-puno ng pakiramdam yung pelikula. Feeling ko ganun pa rin yung sa sa Green Bones. Madami man o kokonte yung mga sinihan, sana yun yung inaasahan ko, maramdaman ng mga tao kung ano man yung pakiramdam na gusto namin sabihin, makaabot sa kanila yung mensahe na gusto namin ipaabot. At naniniwala ako na kung umabot man yun dun sa mga unang mga taong nakapanood, word of mouth, ipapakalat nila yun. We're one of them direct. And Thank you so much. excited na talagang panood and hopefully talaga maging successful to because bilib na bilib ako sa material and bilib na bilib ako sa inyo direct whenever I get a chance to talk with you, di ba? Thank My you. favorite and idol po talaga when it comes to pagdidirect. Invite everyone! Ayun po, inimbitahan ko po kayo. Ako po si Zig Dulay. Inimbitahan ko po kayo na manood ng Green Bones sa MMFF 50th year na po nila. Panoorin po natin ang lahat ng pelikulang kasama sa MMFF. Unahin niyo po yung Green Bones. Thank you, direct. I have a question for Royce. Napakwento lang about your role here sa PDL and did you find it challenging ba para sa'yo? Hello, magandang hapon. Ako po dito ay isa mga PDL, mga prisoners, so kasamahan ako ni Dennis sa Bulungan. And siguro sa challenge din, yung lows, kasi binabago yung mga lows namin dito. Ayan, kasama ko rin sila, Sir Raul and Sir Ronnie. Talaga binabago yung lows namin dito, pati yung paano kami kumasta. So yun, pero tulungan naman yung suportahan lang sa isa't isa. Pero after playing the role, kumbaga ano yung pinaka-take away mo, mga natutunan mo about kung paano sila yung buhay nila doon, Siguro natuto rin ako mag-sign language actually kasi tinuturuan din kami and siguro natutunan ko sa role or sa story na ginawa namin. Ano ba? Usapang mustisya kasi ito eh. Siguro ang hirap. Huwag ka na lang muna sigurong don't judge the book by its cover. Wow, English. Diba? Tama naman. Kasi hindi natin alam, hindi natin nakikita yung tunay na istorya ng isang tao. So hanggang maaari, wag natin siyang husgahan, alamin natin yung pinakatotoo. Hukayin natin yung pinakailalim ng istorya ng pinanggagalingan ng tao bago natin siya husgahan. At saka mo masabi kung mabuti o masama siyang tao. so sa tingin mo deserve nila ng second chance or second look mga PDLs? Ako para sa akin, yes. Kasi tao lang tayo eh. Nakakaramdam tayo ng iba't ibang emosyon. Depende sa galit, lungkot, saya na nararamdaman natin. So, kung ipapakita naman ng tao na deserving sa second chance, bakit hindi? Okay, salamat. Thank you. Alright, don't judge the book. Next is Miss Kate Adahar.